And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of Thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of Thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilain ang iyong banal at dakilang pangalan, dakilang El Shaddai, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. To the east you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained a plan, they just could not understand.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang aming Diyos na walang katulad, walang kapantay, ang kabutihan na ginagawa mo po sa aming buhay. Napakarami naming dapat ipagpasalamat sa iyo, Ama naming nasa langit, lalo't higit sa lahat, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na nag-alay ng kanyang buhay para po sa amin. Maraming salamat, Ama, at patuloy, Ama, na kung saan kinikilala namin ang araw na ito, Diyos, ay dapat namin ipagpasalamat po sa iyo, sapagkat muli sa araw na to, nararanasan na naman namin, dakilang Diyos, ang isang kalayaan na sumamba po sa iyo, magpuri po sa iyo, Ama, sapagkat ito ang ikinalulugod mo, na ang lahat ng may buhay ay magpuri po sa iyo. Salamat, Ama, sa kabutihan na ito sa araw na itong ginagawa mo po sa amin, na muli po kaming makaparito sa dako nito upang makalapit sa trono ng iyong habag at biyaya, O Diyos. At muli sa hapon po ito, sa mga sandali na ito, Ama, ay patuloy po namin mahingi po sa iyo, mailapit po sa iyo ang mga suliranin na amin nararanasan, ang mga kabigatan na amin, O Diyos, na nararanasan sa buhay, at aming inaangkin na sa aming paglapit ngayon, O Diyos, ang mga pagpapalang iyong ipinangako ay patuloy po namin mararanasan. Dakilang Ama naming nasa langit, patuloy kaming dumadalangin. Mangusap ka po sa amin, ilagay mo sa puso namin ang mga salita mo na siyang kalooban mo, Diyos, na patuloy namin dapat matutunan gawin sa buhay po namin. Magiging panuntunan namin, Panginoong Hesus, habang kami naririto sa bansa po ito, upang kami makapamuhay ayon sa iyong kalooban, upang magawa namin, O Diyos, ang mabuting nais mong gawin po namin. Kaya Ama, kasihan mo kami na iyong banal Espiritu, at patuloy, Ama, bigyan ng pangunawa sa mga salita mong nais dalhin sa puso po namin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Jesus. May sinasabi sa isang bahagi ng kasulatanan, sabi ni San Pablo, ayon po sa aklat ng Korinto, kaya kayong bigyan ng Diyos ng inyong mga pangangailangan at higit pa kaysa inyong pangangailangan para kayo ay may magamit sa pagkakawanggawa o paggawa ng kabutihan. Amen. Naniniwala ba kayo na kayang ibigay sa atin ng Diyos iyan? Amen. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 6, simula mga talata 36 hanggang sa susunod na mga talata. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo at sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Ang lakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sige, lahat na handa, pwede nang maupo. Amen. Muli, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagpalat magandang hapon din po sa inyo, brother. Sabi ni Lord ay kung anong takalan ginamit mo, saring takalan, gagamitin ng Diyos sa iyo. Amen. Kung batayan ay takalan, idilakihan mo na. Amen. Hindi po ba? Amen. Diba? Dahil yun din naman at kaya din naman ibigay sa atin iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na ang sabi po dyan, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Amen? Na ipinapakita po dito, nais po natin na hangarin natin sa buhay natin yung mabuti na maibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Dahil siya lang naman talaga makapagbibigay kung anong makakabuti po sa bawat isa po sa atin. Siyang nakakaalam ng lahat ng iyan. Amen? At ang sabi nga ng Panginoon, hindi niya tayo nilikha para na kung saan ay basta nalang pabayaan sa daigdig na to, bagkus ang kanyang pangako ayon sa sulat niya kay Propeta Isaias, ang sabi niya, ako ang may likha sa iyo, kaya tungkulin ko na ikaw ay laging kalingain. Amen? Iligtas at laging kalingain, na ayon po sa sulat ni San Pedro, ang sabi niya, anumang kabalisahan mayroon kayo, ipagkatiwala ninyo sa ating Amang nasa langit, sa ating Diyos, sapagkat siya ang kumukupkop sa iyo. Amen? Siya ang kumukupkop sa atin. Kaya anumang mabuting alam natin, kaya niyang ibigay po sa atin, ito po yung ating hangarin sa buhay po natin. Subalit minsan mga kapatid ay may mga panuntunan ang Diyos para na yung mga pagpapala na ito ay dumaloy po sa buhay po natin. Amen? May panuntunan po dyan ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi ng ating Panginoong Jesus, anumang ginawa mo sa iyong kapwa, yun din yung magiging balik sa iyo. Depende po yan sa laki ng takalan. Subalit mga kapatid, minsan nakadepende po din iyan kung ano ang laman ng takalan. Amen? Kasi kung anong itinatakal mo sa iyong kapwa, yun din ang maaring itakal, ibalik sa iyo ng ating Panginoon. Kung yung laman ng takalan, amen, na ibinibigay mo sa iyong kapwa, ibinabahagi ay nakakabuti sa kanya, tunay na kung saan ay kabutihan, yun din po yung ating asahan. Amen? Kabutihan din po na iyon ang higit na ibalik po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Dito po, para yung kabutihan po na yan na kung saan ay nais ng Diyos magawa po sa atin,
Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesucristo ay maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit. At yung habag na iyan na kung saan mga kapatid, yan po ang susi ng lahat ng kabutihan. Amen? Na nais ng Diyos ipagkaloob po sa atin. Magagawa ng Diyos yung lahat ng mabuti dahil ang ating Diyos ay mahabagin. At alang-alang sa kanyang habag, hindi niya ipagkakait kung ano po yung karapat-dapat sa bawat isa po sa atin. Pero ang sabi po dyan ay ang ganito. Ang sabi po sa ating binasa, huwag kayong humatol. Dahil ang paghatol ay hindi nagpapahayag ng pagmamahal. Amen. Hindi po yan nagpapadama ng habag. Huwag kayong magparusa, ay lalo na. Amen. Kapag tayo nagparusa, kapag kalupitan yung ating ginagawa sa ating kapwa, hindi nagpapahayag iyan ng habag na mayroon ng ating Diyos na nais po ng ating Diyos siyang maghari sa puso po natin. Ang sabi po, magpatawad kayo. Amen? Kasi alam naman natin, ang hindi pagpapatawad ay kawalan ng habag sa ating kapwa. Amen? Kaya ito po yung mga bagay na kung saan nais ng Diyos, kapag ito naiwasan natin gawin sa buhay po natin, tiyak na tiyak, ang kasunod nito ay ang kabutihan na ang magagawa natin sa ating kapwa. Amen? At yung kabutihan na yon, doon tayo susukatin ng ating Diyos para yung mapagpapalang ipinangako sa atin ng Diyos ay ating maranasan. Ang sabi po dyan, huwag kang humatol, huwag kang magparusa, ang sabi po dyan, magpatawad ka, lahat yan ay utos. Amen? At kinakailangan, kung yan ay utos at kinikilala natin na utos iyan ng Diyos sa atin, at bilang kumikilala sa ating Diyos, dapat natin iyan sundin. Dapat natin iyan gawin. Huwag kang humatol. Isang utos po ito na tila baga sinasabi sa atin ng Diyos, wala kang karapatan humatol. Bakit? Ang Diyos lang ang may karapatang humatol. Siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? Wala tayong maililihim sa Diyos. Alam ng Diyos po yung laman ng iniisip ng tao. Alam ng Diyos kung anong kalooban ng tao, kung anong umiiral sa puso po ng tao. Amen? At higit sa lahat, ang Diyos lamang ang may karapatan humatol dahil ang Diyos kailanman po ay walang kapintasan. Amen? Walang kapintasan po ang ating Diyos, kaya siya lang ang may karapatan humatol. Ang Diyos po ay hindi po humahatol. Ang ating Panginoong Hesus na parito sa daigdig po na ito para sa mga makasalanan, hindi para hatulan ang makasalanan, kundi para iligtas sa kaparusahan. Amen? Iligtas sa kaparusahan. Kaya ang ating Diyos ay naparito pong ating Jesucristo para sa makasalanan, para iparlasap sa isang taong makasalanan, ipadama sa isang taong makasalanan kung anong pagmamahal mayroon ang Diyos para sa isang taong makasalanan. At ang ating Panginoong Hesus ay lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Amen. Pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi niya po tayo hinahatulan. Tayo pong lahat ay hahatulan ng Diyos. Ang sabi po dyan, batay sa ginagawa nating paghatol sa iba. Kapag tayo humahatol sa ating kapwa, para bagang sinasabi po natin na kung saan ay kapag sila po'y ating hinahatulan, para bagang binabaliwala natin yung habag at pagmamahal ng ating Diyos. Na tila minsan nasasabi po natin kapag tayo mahatol sa ating kapwa, nasabi natin, itong mga to ay hindi na kinakailangan to, na minsan iniisip po natin na yung mga katulad po nila ay hindi na dapat kahabagan pa. Amen? Hindi na dapat kahabagan, na tila minsan sinasabi natin yung mga kagaya po nila ay wala ng pag-asa. Kaya pag sinabi natin ang tao na ito hinahatulan na natin, wala tayong pag-asa, hindi na yan magbabago yung tao na yan, nililimitahan natin yung pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Nililimitahan natin, sandali na yan, ang tunay na magagawa ng Diyos sa kabutihan. Amen? Nakabutihan sa bawat tao
na kahit ang isang taong makasalanan, alam natin, hindi nagbabago ang pagtingin po ng Diyos. Amen? Hindi nawawalan ang Diyos ng pag-asa sa tao, kaya nagbinibigyan ng pagkakataon. At habang binibigyan ng pagkakataon, hindi nagsasawang gumawa ang Diyos ng mabuti dahil umaasa ang Diyos isang araw. Kapag nadama ng tao na yan pagmamahal ng Diyos, magbabago po iyan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kung minsan, kung tingin natin sa ating kapwa, hindi ito karapat-dapat, di ba? Hindi na karapat-dapat dahil sa ginagawa niyang hindi tama, hindi na karapat-dapat na kahabagan pa. Minsan, marami na kung saan ay sa tingin natin, hindi pasado sa atin eh. Amen? Amen. Dahil hindi pasado sa atin, sa tingin natin, mga kapatid, minsan sinasabi natin ay hindi na ito karapat-dapat. Pero ang tanong po, kung tayo po minsan, ang tingin natin sa ating kapwa, hindi sila papasa, may kulang, di po ba hindi na karapat-dapat? Kung ang Diyos kaya ang titingin sa atin. Amen. Amen. Kung siya kaya ang titingin sa atin, masasabi kayo ng Diyos, ay karapat-dapat ka. Amen? Kung siya ang titingin sa atin, tiyak na tiyak, hahatulan niya tayong hindi tayo karapat-dapat. Amen? Kasi ang sabi nga ni San Pablo, lahat ay nagkasala. Walang nakarating sa panuntunan o pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil po dyan sa mga pagkukulang, pagkakasala po na yan, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, wala kayong karapatan humatol. Amen? Dahil meron tayong tinatawag na kapintasan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo na sabi nga, bago ka humatol sa iba, bago mo sabihin sa iba, alisin mo yung puwing mo sa mata, alisin mo muna yung puwing meron ka. Amen. Tingnan mo muna yung iyong sarili, suriin muna natin yung ating sarili, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dyan, mga kapatid, ay ang ganito. Tingnan nyo po yung mga tao nung panahon na yan, yung humatol doon sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Nung mahuli sa pangangalunya, ang sabi ng mga tao na ito sa harapan ng Panginoong Hesus, ayon sa kautusan ni Moises, ang kagaya niya na nahuli sa ganitong pagkakasala, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Dapat batuhin. Ang Panginoon tahimik lang, sumulat lang sa lupa. Hindi ko alam kung ano yung sinulat. Pero mapilit yung mga tao at ang sabi, yung kagaya niya ay dapat batuhin. Ang Panginoong Hesus, nung sandali na yan, nagsalita na. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao, o sige, batuhin nyo. Pero kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Amen? Parang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung siya'y huhusgahan mo ng ganon kasama ang taong ito, suriin mo muna ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Baka mas higit dyan ang maihahatol sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na dapat na muna nating tingnan dahil tiyak na tiyak kapag hinatulan natin ang ating kapwa at hindi natin kinahabugan at ating pinarusahan, tiyak mga kapatid, kapag ang Diyos na ang humatol sa atin, hindi talaga tayo papasa. Maging karapat dapat tayo sa parusa. Kaya dahil ang Diyos po ay mahabagin, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon at ito ang nais ng ating Panginoong Kristo. Kung ikaw binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, huwag kang humatol sa iyong kapwa. Amen? Karapat dapat din sila sa pagkakataong ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kayang itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus para maiwasan natin iyan. Ang sabi po dyan, anumang ginawa sa iyo ng iyong kapwa na hindi maganda, ang sabi po, ipanalangin mo sila. Ang sabi ni San Pablo sa sulat niya sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 14, ang sabi po dyan, ipanalangin nyo sila na pagpalain ng Diyos at huwag sumpain. Nilinaw yan ni San Pablo, ha? Malinaw yung sinabi ni San Pablo, ha? Na kapag yung isang tao ay makasalanan, gumagawa ng hindi maganda, ang sabi ni San Pablo ay ipanalangin mo yung taong iyan
na pagpalain ng Diyos at huwag sumpain. Nilinaw ni Pablo kasi minsan kapag may gumagawa sa atin na hindi maganda, ano yung panalangin natin? Lord, ayaw kong gumanti, ikaw na lang. Amen? Kapag yung dalangin mo ay ang Diyos ang magiganti sa Kanya, hindi mo pa rin pinapanalangin ayon sa kalooban ng Diyos na nagpapadama ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Na ang sabi po ni San Pablo, ipanalangin yung pagpalain. Tulad ng panalangin ng ating Panginoon, sabi niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, Ama, kaya patawarin mo sila. Yung salitang patawad na yon, alam natin punong-puno ng pagmamahal po iyon. Panalangin, Ama, patawarin mo sila, ibig sabihin, mahalin mo sila. Sa kabila ng kanilang ginagawa, ipadama mo yung kabutihan sa kanila para mga tao na yan ay maliwanagan at matutong magsisi at gumawa ng mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yan ang nais ng ating Panginoon para yung kabutihan ng Diyos ang siya pong patuloy pong dumaloy sa buhay natin. Ang sabi ng Lord, huwag kang humatol. Amen? Kung anong nararapat na gawin nating mabuti sa isang tao, may pagkukulang pagkakasala, kung paano sila kinahabagan ng Diyos, matuto tayong mahabag sa mga katulad nila bilang isang tao na kung saan nangangailangan din ng habag ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Tayong lahat ay hahatulan din ng Diyos, batay sa salita ng Diyos, batay sa utos ng Diyos. Amen? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 12 at talata po ay 48, itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, may hahatol sa inyo, may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tatanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos. Ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, ang hahatol sa atin, hahatulan tayo ng Diyos pagdating ng panahon, batay sa Kanyang salita. Amen? Batay sa Kanyang salita. Sabi po ni San Pablo ay ang ganito, sa kaibuturan ng aking puso, ang sabi niya, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sabi niya, siya'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, alam po ni Pablo kung gaano kahalaga ang utos po ng Diyos. At yun ang minimithi ng puso niyang sundin. Pero ang sabi ni San Pablo, yung nais ng puso niya, hindi niya nagagawa. Amen? Yung nais ng puso niya, hindi niya nagagawa. Yung nais ng puso niyang gawin ang kalooban ng Diyos, hindi niya nagagawa dahil sa kasalanan na nagahari kay San Pablo. Kaya sabi ni San Pablo, habang sa ganito siyang kalalagayan na hindi niya kayang gawin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang sabi niya, kahabag-habag iyan na kalalagayan. Amen? Kahabag-habag iyan na kalalagayan, ang sabi ni San Pablo. Pero alam niyo po, isa ang natanaw ni San Pablo, sa kabila ng pagkukulang kong ito, sa kabila ng kasalanang itong nagahari sa buhay ko, ang sabi niya, ang Diyos ang tangi kong pag-asa. Amen. Pag sinabi ni San Pablo na matatanaw natin sa salita niya, ang Diyos ang aking pag-asa, dito po natatanaw natin na nung sandali na yan, ang nakikita ni San Pablo sa Diyos ay hindi galit sa isang katulad niyang nagkasala. Ang nararamdaman ni San Pablo po sa Diyos, nung sandali na yan, sa kabila na siya'y makasalanan, hindi galit, kundi ang tinatanaw niya nung sandali po na yon, yung pagmamahal ng Diyos sa isang makasalanan, na siyang nagbibigay ng, sabi ni Pablo, ito yung kanyang pag-asa. Amen? At dahil sa pagmamahal na iyan ng Diyos, ang sabi niya, ang isang katulad ko, kahahabagan ng Diyos.
Amen. Kahahabagan ng Diyos, mga kapatid. At alam po natin, natatanaw ni Pablo na tanging pag-asa niya ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Na si Jesucristo, inialay ang kanyang buhay para po sa ating mga makasalanan. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mahirap po kung tayo po kung ang ating magiging batayan para maging matuwid, maging mabuti sa harapan ng Diyos ay dahil po sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos, dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos, hindi natin iyan magagawa. Hindi natin magagawa. Sabi nga, sundin mo man ang lahat ng utos at may nilabag kang isa, nilabag mo na lahat. Yun ang sabi ni Santiago. Amen? Nilabag mo na lahat ang sabi po riyan. Kaya mga kapatid, ang sabi po sa sulat ni Santiago, Kabanata 2, Talata 1, ang utos ay ganito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Subalit kung hindi pare-pareho ang inyong pagtingin, magkakasala kayo at karapat dapat kayong parusahan. Amen. Amen? Sino na nakasunod sa utos ng Diyos? Taas nga ang kamay. Diba? Mahirap. Kaya ang sabi po, hahatulan tayo ng Diyos. Batay sabi ng Jesucristo, ang hahatol sa inyo pagdating ng panahon, mismo yung salitang sinasabi ko sa inyo, na sinasabi nyo nagiging matuwid kayo dahil sinusunod yung ang utos na to. Pero ang isang katotohanan yan, yan ang hahatol sa inyo pagdating ng panahon dahil hindi nyo yan kayang sundin. Amen? Dahil walang makakasunod, hindi kayong magiging matuwid dahil lang sa pagsunod sa kasulatan, dahil ang sabi ni San Pablo, wala talagang makakasunod diyan. Maliban ang tao po, sa panahon ng kanyang pagkukulang, matanaw niya sa buhay niya ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Purihin, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po, alam ng Diyos hindi po natin kayang sundin iyan. Amen? At kapag hindi natin masunod iyan, ayon sa batas talagang parurusahan tayo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, sinunod yung utos ng Diyos. Naparito ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, hindi ako naparito para pawalang bisa ang kasulatan o ang mga sinulat ng mga propeta at ang mga sinulat ni Moises, kundi naparito ako para ganapin ang lahat ng iyan. Nang sa ganun, ang sabi niya, hindi kasi mawawala ang bisa niyan, hindi mawawala ang bisa niyan habang hindi natutupad ang lahat ng iyan, habang hindi nagaganap ang lahat ng iyan. Ano ang bisa ng kautusan? Ang bisa po ng kautusan ay parusa habang hindi natin nagagawa. Amen? Diba? Meron bang tawag nito? Meron bang hindi pinaparusahan dahil sa hindi niya nasunod? Diba lahat ng pinaparusahan yung hindi nakakasunod? Amen. Yung sumusuway. Kaya kinakailangan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, para mawala yung sumpa ng utos na kung saan ang dalang sumpa nun ay parusa kapag hindi natin nasunod, kinakailangan mawala yung sumpa na yon. Kaya kinakailangan masunod iyon ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang isang bisa po nun, pag nasunod iyon, mga kapatid, ang bunga nun ay pagpapala, buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nung nasunod iyan ng ating Panginoong Jesucristo, yung utos na yan ng Diyos, mga kapatid, ngayon kapag tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, yung buhay na walang hanggan, amen, nakaloob ng utos na iyan, sa pamamagitan na kung saan nakamtan ng Panginoong Jesucristo dahil nasunod ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng yan, kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, ang sabi nga po, yung buhay na yan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po, darating ang panahon, tayo din po ihahatulan ng Diyos ayon po sa anak ng Diyos. Amen? Ayon po sa anak ng Diyos. Ang sabi nga po diyan, na parito po ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan upang ang sinumang manalig at manampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen?
Kaya kapag hindi natin tinanggap si Kristo sa buhay po natin, kapag hindi po natin siya tinanggap sa buhay po natin, ando doon na yung parusa. Kapag tinanggap mo, may buhay ka na walang hanggan. Kapag hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Kristo, ito ang hatol sa iyo. Kaya ang sabi diyan sa Ebanghelyo, sulat ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, talata po ay 9, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesucristo ay Panginoon, buong puso kang manalig na siya'y Panginoon at siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Kaya hahatulan tayo ng Diyos pagdating ng panahon kung tayo po'y maliligtas o tayo po'y parurusahan sa batay sa pagkilala at pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi mo tinanggap sa buhay mo, kahatulan ay parusa. Amen. Mananatili sa atin ang puot po, bunga ng pagsuway natin sa mga utos ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Pero tayo pong lahat na sumuway sa utos ng Diyos, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala sa bugtong na anak ng Diyos. Na sa silong ng langit walang ibang pangalan ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi nagiging matuwid ang tao dahil sa pagsunod, kundi nagiging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos dahil sa ating pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po ay 9, talata po ay 26, sinasabi po ay ang ganito, kung ako'y ikinakahiya ninyo dito sa sanlibutan at ikinakahiya ninyo ang aking mga salita, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Nakikita natin yung hatol? Amen? Kapag ikinahiya natin si Kristo dito sa daigdig na to, ang sabi ng Panginoong Kristo, ito rin ang hatol ko sa inyo. Ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. Kung hindi nyo ako kikilanlin sa daigdig po na ito at ang aking mga salita, hindi ko rin kayo kikilanlin pagdating ng panahon. Amen? Maraming mga tao may mga talento. Amen? Mahusay kumanta, mahusay sumayaw, di ba? Pero minsan, yung galing nila kumanta at sumayaw, lumalabas paglasing. Hindi po ba? Amen. Minsan naman po mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, may mga taong mahiyain. Amen? May mga taong mahiyain, hindi marunong sumayaw, hindi marunong po kumanta, hindi po ba? Pero pag napuspos ng banal na Espiritu, natututo magpuri sa Diyos. Amen. Natututo magsamba sa Diyos. Amen? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. May mga tao na kung saan ang bukang bibig ay si Kristo, ang Panginoong Jesus. May mga tao din naman na minsan ayaw marinig ang tungkol kay Jesus. Amen. Kapag si Kristo lang pinag-uusapan, lumalayo. Kapag ang Panginoong Jesucristo lang pinag-uusapan, salita na ng Diyos ang pinag-uusapan, umiiwas. Hindi interesado ang marami minsan. Amen? Na para baga kapag si Kristo lang pinag-uusapan ay para bagang wala naman talagang mabuting ibubunga sa kanila. Tira bagay, para wala namang may dudulot sa kanila na. Kaya minsan, mga kapatid sa Panginoong Jesus, napakasarap isipin na tinatanggap natin ang katawan ng Panginoong Jesucristo sa banal na misa. Amen? Na kung saan, mga kapatid sa Panginoong Jesus, paglabas natin dito, kasama natin siya eh. That's it, tinatanggap po natin siya. Pero ang tanong kasi, paano mo kinikilala ang salita niya sa buhay mo? Amen. Paano natin kinikilala ang salita niya? Paano natin siya ipinagmamalaki pag lumalabas tayo ng simbahan? Paano natin siya itinataas na siya nga ang Panginoon sa buhay po natin? Na hindi natin siya dapat ikahiya. Minsan, may mga tao tayo na sa politiko na lang, politiko. Kapag gusto mong isang politiko, marami kang masasabi tungkol sa politikong iyan.
na papuri para sa taong iyon. Amen? Pag hindi mo naman gustong isang politiko, ang dami mo ring masasabi para pintasan. Di po ba? Pero ang tanong ko minsan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus ay, masasabi ba natin na yung mga tao na yan, sabihin na lang natin, politiko, pinupuri mo dahil gusto mo siya, iniidolo mo. Pero masasabi ba natin na tawag nito, na may ginagawa siya sa buhay natin araw-araw na dapat natin pasalamatan? Yung mga politiko minsan natin na kung saan ay mas gusto nating pag-usapan kaysa kay Kristo. Amen. Na kapag minsan pinipintasan, talagang naman, ipaglalaban mo kahit hindi ka kilala. Amen? Totoo yun. Pero ang tanong ko po, masasabi mo ba na may ginagawa siya sa iyo araw-araw na dapat mo ipagpasalamat? Di ba? Pero si Kristo, iwasan mo man siya, layuan mo man siya, hindi ka interesado sa ating Panginoon sa Kristo, pero araw-araw, hindi siya nagsasawa. Gumawa ng mabuti sa buhay natin. Araw-araw may dapat kang ipagpasalamat sa ating Panginoon sa Kristo. Iwasan mo man siya. Amen? Hindi mo man siya pakinggan, pero isa lang tinitiyak ko sa iyo. Kung hindi ka kilala minsan ng mga tao na minsan ipinaglalaban mo, si Kristo kilala ka. Nakikilala ka ng ating Panginoon Kristo at araw-araw may ginagawa ng mabuti si Kristo po sa buhay po natin na dapat natin ipagpasalamat. Ayawan mo man siya. Amen? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 8, o kabanata po ay 3, talata po ay 18, itong sinasabi po ng mabuting balita. Palakpakan muna natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi hinatulan, maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga gawa, na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Hinatulan kasi naroroon na ang liwanag, pero ang sabi po, ayaw pa rin ng tao sa liwanag. Ikaw, tayo, ayaw rin ba natin kay Lord? Gustong-gusto. Amen? Gustong-gusto natin sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, maraming tao minsan, masinahangaan natin, pero hindi mo naman nakikita na may ginagawa sa iyo araw-araw na mabuti. Pero si Kristo, kahit ayaw mo sa Kanya, kahit layuan mo siya, kahit iwasan mo siya, kahit baliwalain mo siya. Amen? Tinitiyak ko araw-araw, meron kang dapat ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Sinasabi dito sa aklat ni Santiago, kabanata po ay 2, at talata po ay 13, ipinapahayag ng salita ng Diyos na ang sinasabi po, walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagi, walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Amen? Kaya ang sabi po, maging mahabagin tayo. At para tayo magiging mahabagin, ang sabi po dyan, huwag mong layuan ang liwanag.
wag mong layuan ang liwanag na siyang patuloy magtuturo sa atin ng dapat nating gawing mabuti tulad ng ginagawa ng Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo at sabihin po natin, Panginoong Hesukristo, kahabagan mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. sa iyong harapan. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa iyo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa iyo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawing isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa iyo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa iyo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawing isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagmamahal mo. Napakarumi ng bawat isa sa amin dahil sa kasalanan. Bumabalot sa amin. Subalit sa kabila ng lahat na yan, hindi mo kami pinarusahan. Inunawa mo kami at higit sa lahat, pinaglaanan ng iyong pagpapatawad. Salamat, Panginoong Hesus, salamat. Hindi man kami karapat-dapat sa lahat ng iyan, pero minarapat mong ipagkaloob sa amin. Dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal.
Panginoong Jesus, dalangin po namin. Patuloy mo kami bigyan, O Diyos, ng magandang kalusugan, kalakasan. At patuloy, Panginoong Jesus, na punuin ang puso namin ng iyong pag-ibig, ng iyong kabutihan, nang huwag kami mapagod gumawa ng kabutihan, O Diyos. Lalo na, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa buhay namin, sa gitna ng mga suliranin na aming nararanasan, pagsubok sa mga mahal sa buhay, pasanin, buhat sa aming mga mahal sa buhay. Sa kabila na yan, Panginoong Jesus, dalangin po namin, tulungan mo kami na huwag kaming mapagod na gawin sa kanila ang mabuting nais mo, Panginoong Jesus. Dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy mo kaming baluti ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang iyong divine protection, Lord, ang sa naming dalangin. Abutin mo kami ngayon ng pagpalang kamay mo, Panginoong Jesucristo, at dalangin po namin. Anumang mga karamdaman, maari, Lord, meron sa aming katawan, sanhi na mga karamdaman sa aming katawan, hinihiling namin, Panginoong Jesus, kahabagan mo kami, at dumadalangin po kaming pagalingin mo kami sa aming karamdaman. Pawiin ang mga sanhi na yan, O Diyos, mita ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Maging ang aming mga kapatid dito sa Hong Kong, Ama, lahat ng mga prayer partner dito sa Hong Kong na may karamdaman, dakilang Diyos. Ama, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay ngayon, ipagkalob ang kagalingan, dakilang El Shaddai. Dinggin mo nawa, O Diyos, ang mga dalangin po ito. Maging ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, dakilang El Shaddai. Hindi sapat minsan ang anumang mayroon kami para ipagamot ang kanilang karamdaman. Nananangan kami sa habag mo, Diyos. Nananangan kami sa iyong pagmamahal. Abutin mo sila, Panginoong Jesus, ng pagpalang kamay, ipagkalob ang kagalingan. Maging ang tita ko po, Panginoong Jesus, dalangin po namin, abutin mo, Lord, ng pagpalang kamay, Panginoong Jesucristo. Maghari ka po sa Kanya, dakilang Diyos namin nasa langit. Maghari ka, Ama, sa bawat isa sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. At tulad ng iyong pangako, dakilang El Shaddai, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, O Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa makabutihang ginagawa mo sa amin at patuloy na gagawin. Taas natin ang ating mga prayer requests. Ama, ito po yung dalangin, kahilingan ng bawat isa. Nababatid mo ito, Diyos, nakikita mo ito sa puso po namin. At hindi kami magsasawang ilapit sa iyo ang aming mga suliranin, sapagkat nananalig kami, hindi mo kami bibiguin. Kung paano mo ibinigay sa amin, Ama, ang bugtong mong anak na sa Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas, inialay ang buhay niya para sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, buong puso kaming nananalig. Kakamta namin ang aming mga kahilingan ngayon, na isulat man o hindi, Ama, kami nananalig, kakamta namin ito sa ngalan ng Panginoong Jesus. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa lahat ng biyayang ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Jesus at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain araw-araw sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo.
tayong nakatayo at sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umanong bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darata, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel na silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayot ka at silang magtatas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpent at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahi ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipiid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, papatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos, Panginoon ng Anak ng Espiritu Santo. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow.